Hey mga Airsoft, good day po sa inyong lahat mga ka-bigman. Okay na? Kwentuhan session, tanungan portion, episode 77, no? Episode 77, pakisabi kay mama. Ngayon, nandito tayo mga Airsoft. Meron bang katanungan na gumugulo sa iyong isipan? Meron bang bagay na gusto kang magkaroon ng kasagutan? Mga Airsoft, magkakasama-sama tayo ngayon dito. Itanong mo kay Bigman. Okay, no? So, napakasarap ng ating gagawing ngayon, no? Episode ngayon kasi dito magaganap yung mga bagay na gusto mong malaman, gusto mong magkaroon ng kasagutan, no? Dito sasagutin natin yon, okay? Shoutout po, good day and good evening sa lahat ng ating mga Airsoft natin na doktor, na attorney, na construction worker, na security guard, na bank teller, na mga admin, okay, na mga politiko, judge, attorney, mayor, congressman, senador, governor. Hello po, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa amin. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat, no? Ngayon mga Airsoft, no? Daos natin yung kwentuhan session, tanungan portion. Inuulan na kasi ako ng mga tanong, no? Ang dami. Actually, marami na rin ako nasagot, ilang pages na to. Pero meron pa kasi natitira rito mga Airsoft. 1, 2, 3, and 4. 4 pages pa yung natitira nating kwentuhan session. Ano ba yung kwentuhan session, tanungan portion na yan? Ginagawa natin to sa tuwing meron tayong oras na pwedeng ilaan, no? Naglalaan pala tayo ng oras. Ngayon, sa tuwing kaya nating i-roll to, ginagawa natin to para yung mga ka-airsoft natin na naguguluhan, para yung mga ka-airsoft natin paano ba to? Na gustong sumuong sa mundo ng pag-airsoft, pero dahil marami silang katanungan, kaya napipigilan. Okay? Ngayon, syempre, ginagawa natin to para ma-guide, matuto, mabuksan ang pag-iisip ng ating mga bossing. Okay, no? Kaya ngayon, tayo? Walang review and unbox ngayon. Kwentuhan session, tanungan portion, episode 71. Ibig sabihin, episode 71, pang 71 na beses na po natin ginagawa ito, no? Mula na nag-umpisa tayo hanggang ngayon naka-episode 71 na po tayo, no? Okay, so simulan natin dito, no? Ang hahaba ng mga tanong nila. Simulan natin dito sa nakikita kong merong katanungan na mahabang kasagutan, no? Okay, Bigman, anong katumbas ng bulita sa ceramic BBs for airsoft? May tatargetin lang po. Okay. Actually, mga ka-airsoft, no? Simulan muna natin. We don't advise na yung user, kayo, no? Na gumamit ng bulitas, no? Ganito. Although pwede talaga, no? Pwede, pero hindi namin ina-advise. Hindi ko lang alam kung hindi lang ako lang ang hindi nag-a-advise or pati yung mga kasama ko hindi rin nag-a-advise, no? Pero ako hindi ko ina-advise. Bakit? Ano ba muna yung itsura ng bulitas? Ito yung itsura ng bulitas. Bearing. Bulitas, bearing, bulitas, bearing. Ayan. Yan yung itsura, steel BBs, no? Unang-una, bukod sa bawal kasi to, kasi ganito, no? Tandaan nyo, yung airsoft gumagamit ng ceramic BBs. Ngayon, itong bulitas, hindi talaga to dinisign for airsoft. Nagkataon lang na itong bulitas na to, same siya ng diameter ng BBs na ginagamit natin, which is 5.99999 mm to 6 mm. Okay? So, ayan ha. Bukod sa bawal to. Kasi pag ang ginagamit mo na is bulitas, hindi na airsoft yung gamit mo. Airgun na. 'Di ba? Pasok na sa category ng airgun pag ang ginagamit mo bulitas. Kaya bawal to. Kasi may mga batas tayo regarding sa pag-regulate ng paggamit ng airgun, no, dito sa Pilipinas, okay? Ngayon, kung ang gagamitin mo is yung BBs, so walang batas, 'di ba? Walang batas na sumasaklaw, so ang tendency is libre ka na gamitin yung BBs. Ngayon, pag dito, bawal na. Bukod sa bawal,
alam nyo ba, okay kuha tayo. Sandali, nasan ba yung ano ko rito? Yung inner barrel ko. No? Sandali, mga ka-airsoft, no? Kumukuha ako ng example ng inner barrel. Meron kasi ako rito, ayun to. This is an example of a inner barrel. Ayan to. Inner barrel to. Ito, dito dumadaan yung bibis. Alam nyo ba na yung bibis eksakto lang dito, walang kalog. Okay? Ngayon, kung ito, tandaan nyo, kung ito gagamitan ninyo ng steel, nung bearing, nung bulitas, no? So, ang tendency, yung bibis, yung bala, gagasgas sa loob nito. Later on, kada gasgas, kada daan ng bulitas, later on, magkakaroon ng groove, magkakaroon ng sugat yung loob. Diba? Ngayon, pag nagkaroon na ng sugat yung loob, so, meron nang lalabasan yung hangin. Meron nang sisingawan yung hangin. Sa tuwing dumadaan ang bibis dito, ito halimbawa yung bibis nakaumang dito, yung hangin, itinutulak yung bibis. No? Itinutulak 100% ng hangin tumutulak sa bibis. Ganito ang itsura, no? Ganito ang itsura. Kung ito yung hangin, 100% siya tumutulak. Ito yung bibis ito yung hangin. 100% lahat ng hangin na i-produce nung nozzle or the piston sa mga AEG rifle is itinutulak niya yung bibis. Ngayon, pag itong inner barrel mo, nagkaroon na siya ng groove, ibig sabihin, nagkaroon na ng sugat. Yung loob niya, yung hangin, na dapat 100% na tumulak dun sa bibis, ang nangyari, yung ibang hangin, dahil nga meron ng guhit to, na sugat na, lumulusot. So, hindi na 100% na nagtutulong-tulong yung hangin para itulak yung bibis mo. Ang nangyayari, yung iba, lumulusot. Halimbawa, nagkaroon siya ng sugat sa parting taas. Di ba? Kumbaga, ganito papakita ko sa inyo Gawa tayo ng perfect round. Gusto ko kasing may pakita sa inyo no? Ayan. Yan, to Halimbawa, this is the perfect round. Ito yung loob Ito yung loob. Ito yung loob niyan. Ayan Yan, yung bilog, di ba? Ito yan. Yan. Okay? Perfect round. Ibig sabihin, perfect. Talagang eksaktong-eksakto yung bibis. No? Nilakihan ko lang eksaktong-eksakto yung bibis dyan. So, 100% ng hangin is itutulak niya yung bibis mo. Okay? Ngayon, pag sinabing may sugat, ganito na magiging itsura niya. Ayan. Pag nasugatan, yung mismong loob nito, pag nasugatan, so ang tendency, meron nang pwedeng ibang labasan yung hangin. 'Di ba? Yan, ganyan, no? Ito yung perfect. Ito yung meron ng sugat, no? So ang tendency, himbis na 100% nung hangin na i-produce nung piston or nung nozzle is magtutulak sa bibis, ang tendency, kung ito yung bibis, yung ibang hangin is lumulusot na doon sa sugat. So, anong magiging epekto nun? Sungaw na, supot na, kumbaga, ampaw na. Diba? Ampaw na yung tumutulak. Ngayon, ang tanong, nare-repair ba to? Hindi to nare-repair. Replace to. Diba? Ang mangyayari, himbis na itong bibis mo is totally 100% walang kalog sa loob ng barrel. Halimbawa, ito yung barrel Yan, nakaakap siya, walang kalog. Darating yung time dahil sa puro gasgas na to, siya kumakalog yan, magkakaroon ng clearance yung bibis mo doon sa loob ng inner barrel. O, di ba? Yun, that is the reason why gumagamit tayo ng kung tawagin polish bibis. Di ba? Polish bibis,
para madulas, para yung bibis mo hindi niya masugatan through time yung inner barrel mo. Kaya gumagamit tayo ng kung familiar kayo merong mga China bibis. 'Di ba? Kaya nga 'di ba yung mga China bibis, lagi kong sinasabi, ang indikasyon na yung China bibis mo is expired na pag wala na siyang kintab. 'Di ba? Pag wala ng kintab at naninilaw na yung bibis mo, wag mo nang gagamitin sa iyong rifle or sa iyong pistol. Bakit? Maninira na yan ng internals ng unit mo. Okay? Kaya yun ngayon ko lang yata na itackle yun, no? Indikasyon na yung bibis mo na China expired na pag naninilaw na at saka pag wala na siyang kintab. Ngayon, pag yung matagal mo nang tinatagong bibis naninilaw, wag mo nang itratry gamitin doon sa rifle mo or sa pistol mo kasi sisirain niya na yung inner barrel mo, no? Kaya nga tayo may tinatawag na super polish bibis. Merong ordinary polish bibis, merong polish bibis, 'di ba? Kasi yan yung mga features ng bibis na talaga namang nakakatulong. Ibig sabihin, yung bibis mo mas madulas siya doon sa inner barrel mo, mas mataas ang FPS mo. Ngayon, pero pag yung bibis mo, ito yung mga rifle na matatanda na hindi naman na-maintain ng maayos, 'di ba? Bakit siya humihina? Kasi unang-una, bukod sa spring, lumata na, hirap na hirap yung bibis lumabas sa ganitong barrel. Kasi bakit? Normally itong mga inner barrel na to, nagkakaroon siya ng corrosion. Parang katumbas na kalawang. 'Di ba? Sa bakal kinakalawang, ito corrosion, nangangalawang din yung loob niya. Corrosion ang tawag doon. Normal na nangyayari yan sa mga brass, sa mga tanso. Parang nagkakaroon siya ng kalawang niya, kulay puti or kulay berde. Kulay green. Yun ang kalawang nito. Eventually, hindi na siya ganun kakinis. Medyo may salat na. Medyo, ito, ewan ko lang kung mapapansin nyo to pero ito, pakita ko sa inyo. Ayan Ayan. Kung mapapansin nyo yan dot na yan, ayan Ayan. Ayan kung mapapansin niyo dito sa part na to, makinis siya. Okay? Pero pagdating dito, ayan, magaspang siya. So, yan, corrosion yan na tinatawag. Ayan na yung corrosion. Ayan, yan. Corrosion yan, so magaspang yung party na yan. So, pag magaspang yung party na yan, just imagine, nasa loob yan ng inner barrel, hindi na nakakadaan ng maluwalhati ng flawless yung bala natin. So, pag hindi nakakadaan, so, nababawasan yung FPS. Okay? Ayan. Yun yung isang dahilan kung bakit hindi kami, ako personally hindi ko ina-advise na gumamit kayo ng bearing, ng steel bibis, no? Ngayon, may katumbas ba to sa bibis natin? Yes. That is why meron tayong different grams of bibis. Diba? Ito, gagamitan mo nito yung unit mo. Sa tingin mo ba kakayanin ng unit mo to? Sa tingin mo ba maganda magiging resulta sa unit mo nito? Hindi. Yung unit mo eventually masisira. Hindi talaga pwede to sa mga airsoft natin, no? Pwede mong gamitin, pwede mong ipilit, pero hindi rekomendado. Okay? Kaya ako, lagi ko sinasabi, huwag po matigas ang ulo ninyo. Sunod po kayo dun sa sinasabi natin, kasi wala naman tayong sasabihin na hindi tama, hindi totoo. Lahat ng sasabihin natin dito sa Bigman is yung totoo kasi lifetime warranty po ang Bigman, no? Lifetime warranty ang Bigman, ayaw namin, hanggat maaari, ayaw namin masisira yung unit mo. Kasi pag nasira yung unit mo, kami rin po ang problema, kami rin po ang magsasuffer, kami rin ang malalagasan. Kasi every time na masisira yung unit nyo, dahil lifetime warranty nga kami, hindi namin kayo sisingilin. Ang sisingilin ng gunsmith, ako yung mag-aabono para bayaran yung charge ng pag-repair ng gunsmith. Pero ako, hindi ko i-charge sa inyo yon, yung repair ng gunsmith, di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo, no? Kaya, mga airsoft, sunod lang po kayo, ano yung katumbas? Alam ko, inaantay nyo yan. Meron tayong different grams of bibis, meron tayong, kasi mabigat na, sa totoo lang mabigat na to, no? Ngayon, kung yung unit mo upgraded naman, pwede mo siyang gamitan. Meron tayong different types of bibis, meron tayong .20, .25,
Actually, sa China may 0.28, pero sa Taiwan walang 0.28, 0.30 na. May 0.35, mayroong 0.40, may 0.45, may 0.55, may 0.50, may 0.55, may 0.6. Okay, pabigat ng pabigat. Ito ang katumbas nito, itong hawak ko na to, kung di ako nagkakamali is 0.40. 0.40 ang katumbas nito, no? Kaya, ayun. Ayan ha. Ngayon, bakit ka gagamit ng steel BBs? Kasi meron akong nakausap, bakit ka gumagamit ng steel BBs? Para po hindi nababasag yung BBs. Yun ang dahilan niya. Yun ang ano niya, yun ang alibay niya. Alam nyo ba na yung sinasabi niyong bulitas na yan, pag yan tumama na sa matigas na bagay, tumama na sa let's say sa bato, sa bakal, sa tubo, nabebengkong din yan. Nagkakaroon din yan ng marka, as well as sa bibis. Yung bibis, talagang dinesign yan para mabasag din. Wala namang bibis na inilabas na hindi nababasag. Lahat ng bibis talagang nakadesign para mabasag. Bakit? Para talagang hindi i-reuse. Okay? Kasi, ang bibis kasi, once na tumama, any metal object, kahit metal, no? Any object na may round shape, basta yan may impact. Tumama yan sa pader, tumama yan sa bakal, at a certain period ng force, nabebengkong yan. Nabebengkong yan, nasisira yan. Okay? Pakita ko lang sa inyo, pakita ko sa inyo, yung mga BBs, ayan papakita ko sa inyo, na nakolek Kuha tayong mga BBs, ayan Ayan, kung mapapansin nyo, ito yung mga BBs, sana nakikita, ayan Ayan, nakikita nyo, yung mga BBs, basag-basag yan, di ba? Design talaga yan para mabasag, no? Ayan. Design talaga yan para mabasag, para hindi i-reuse, no? Yan ang mga BBs. Ayan, makikita nyo, merong mga small particle, no? Diba? Yan. Design talaga yan para mabasag. Okay? Kaya hindi ina-advise, huwag ninyong panghinayangan yung BBs. Ang panghinayangan nyo is yung unit ninyo. Yung pistol ninyo or yung rifle ninyo. Pag pinanghinayangan ninyo yung BBs, putya, lagi kayo mamumulot. Sino laging masisira? Masisira yung rifle ninyo. No? Akala nyo lang malinis yung bibis, puting-puti. Pero hindi nyo alam, meron ng mga grease yan. Merong mga mantika or merong mga dumi yan na hindi nyo nakikita. Tapos, maiipon yun doon sa loob ng unit mo. So, magtataka ka, bakit yung half-up rubber mo napunit? Bakit yung half-up rubber mo, half-up chamber mo nasira? Kasi dahil po yan doon sa residue na naiipon doon sa loob ng mismong chamber mo. Diba? Eventually, yung residue na yan maiipon, babara yan sa half-up rubber mo. Eventually, yung half-up rubber mo masisira. Edi gastos, diba? Imaginein mo, computein mo na lang, magkano ang isang half-up rubber at magkano ang labor fee ng isang gunsmith. Magkano? Sige, sabihin mo nang gagastos ka na lang ng 2,000. Pagpalagay natin 2,000. 2,000. Doon sa 2,000 na ginastos mo pang pa-repair, replacement o pop-up rubber plus the labor, yung ginamit mong 2,000, ilang bags na ng BBs ang mabibili mo. Diba? Gumastos ka 2,000, ilang bag na ng ganito? Diba? Ilang pirasong ganito na ang mabibili mo doon sa 2,000. Di sana, hindi ka na lang gumamit ng reuse BBs, hindi pa nasira yung unit mo. Diba? Sana ang ginamit mong BBs is yung mga Taiwan BBs, hindi pa masisira yung unit mo. Yan ang sinasabi ko, diba? Kaya, mga Airsoft, huwag kayong matigas ang ulo. Pag sinabi ko na huwag mag-recycle ng BBs, huwag gamitin yung BBs, ganun, etc. Huwag nyo na pong ipilit kasi kayo rin po ang magsasuffer pag po matigas ang ulo ninyo. No? Ang BBs, hindi po dinesign yan kahit anong grams para i-reuse. Ang BBs, pagka nagamit na, naiputok na, tapon na, hindi na pwedeng gamitin pa ulit. Okay?
Yun. Sana makinig, no? Kasi, syempre, kayo rin, imbis na maganda yung paglalaro nyo ang nangyayari, nagpapa-repair kayo, di ba? Tuwing nagpapa-repair kayo, nadidili yung paglalaro ninyo, di ba? Nice video, Sir Bigman, SB Laksamana. Paano nice video? Baka bago dito si Sir SB, no? Actually, sir, pinipilit namin at least magawa tong kwentuhan session, tanungan portion, at least 3 times a week. Kaya nga kami naka 71 episode na no? Yan, ginagawa namin to para ma-guide yung mga ating mga airsoft, no? Kung medyo may tiyaga ka, pwede mong scroll up yung mga page natin. Makikita mo rin yung mga video ng kwentuhan session, tanungan portion, or sa ating YouTube channel. Okay, no? Okay. Brian Sabia, good evening po sa inyo. Redimer de los Santos, share done. Okay, no? John Dave Amorel, totoo ba yan? Ganito, bossing, Sir John Dave, no? Nasa page ka ng Airsoft. Malamang Airsoft po ito. Hindi po ito totoo, no? Airsoft po ito. Okay? Nasa page ka ng Airsoft. Ganito, halimbawa pumasok ka sa Jollibee. Malamang, Chicken Joy yung kakainin mo. Di ba? Pumasok ka sa Jollibee, malamang sa malamang, yung pagkain doon is Chicken Joy. Halimbawa, pumasok ka sa McDonald's, yung chicken doon, Chicken McDo. Di ba? Ganun yan, di ba? Halimbawa, pumasok ka sa Burger King, ang nasa Burger King, ang specialty nila is burger. Di ba? Halimbawa, pumasok ka sa Dunkin' Donut. Sa Dunkin' Donut, ang specialty nila is donut. Huwag kang maghahanap ng spaghetti, huwag kang maghahanap ng pizza sa Dunkin' Donut. Tama ba ako, bossing? Di ba? Huwag kang maghahanap ng pizza sa Jollibee. Dahil yung pizza nasa Pizza Hut, nasa Shakey's, nasa Greenwich. Di ba? Huwag kang maghahanap ng burger sa Inasal. Di ba? Kasi sa Inasal, walang burger. Ganon din sa airsoft shop. Nandito ka sa airsoft shop, huwag ka maghahanap ng tunay. Ang nandito is malamang sa malamang airsoft. Okay, yan, no? Ang gusto ko lang, kinokorek ko lang kayo, ang gusto ko kasi magpakatalino ang bawat airsoft player, no? Kasi medyo pangit naman, syempre, na paghuhulihan kayo, alam nyo naman na airsoft, tapos maghahanap kayo ng tunay. Diba? Parang hindi maganda yon. Okay? Good evening po, Sir Bigman. Dami ko pong natututunan sa araw-araw. Maraming salamat po. God bless po sa inyo dyan. Sabi ni TJ Agapay. Maraming salamat rin, Sir TJ Agapay. Nood lang, no? Para by the time na mag-airsoft na kayo, bit-bit nyo na yung tamang kaalaman. Hindi na kayo basta maloloko, hindi na kayo basta magogoyo ng iba. Okay? Paki-share yung live video natin, Sir TJ, ha? Meron po ba kayo sniper rifle na spring type lang po, yung hindi na need ng gas? Actually, J-Max, no? Lahat ng sniper rifle, 90% of the sniper rifle is a one-cock, one-shot. Bolt action spring. Tama ka naman doon sa tinatanong mo. Spring type ang mga sniper rifle. Pag sinabing bolt action, ibig sabihin, powered by a spring. No need para sa gas, no need para sa battery, no? Kung tinatanong mo kung meron, yes, meron. Marami, iba't ibang model, no? Okay, so, dire-diretso. Mga airsoft, baka meron kang tanong sa utak mo. Gusto mong kasagutan, itanong mo sa akin. Sasagutin ko ngayon, okay? Good evening, Sir Bigman from Valenzuela. Sir, may tanong lang po ako about CC Shadow. Ano po gagawin if nagmi-misfeed yung BBs, like pumuputok po siya pero walang lumalabas na BBs? Sir Edward Vincent, sagutin mo muna yung tanong ko bago ko sagutin yung tanong mo. Number 1 na tanong ko, bossing, kanino mo, wag tayo magne-name drop para protection din, syempre dun sa ibang mga seller. Don't name drop, no? Ang tanong ko lang, Sir Edward Vincent, sa amin mo po ba binili yan? Okay, sa amin mo ba binili? Yun muna sagutin mo, sir. Before we proceed, don't name drop.
kailangan may respeto rin tayo sa ibang tao, no? Ang tanong ko, sagutin mo lang, sa amin mo po ba binili? Okay? Pasagot po, para dire-diretso tayo. Good evening, Sir Bigman, sabi ni Sir Gerardo Di Malanta. Okay, no? Okay, so, habang inaantay natin yung reply ni Sir Edward Vincent, dako muna tayo sa mga tanong dito. Okay? Yung tinatanong ko, sir, pakisagot kung sa amin mo ba binili yan. Kasi kung sa amin, syempre, meron akong kasagutan para sa'yo. Pero kung hindi sa amin, syempre, sasagutin pa rin naman natin, bossing, no? Hindi po, Sir Bigman. O, yun. Hindi sa amin. Number 1 na gagawin mo. Problema mo yan, di ba? Number 1 na gagawin mo, ano? Magtanong ka doon sa binilhan mo. Okay? Para malaman din natin, ganito, no? Para masabi mong magaling si Bigman magpaliwanag, para masabi mong, sensible yung pinagsasasabi ko, dapat ma-compare mo doon sa binilan mo. Ibig ko sabihin, para masabi mong gwapo itong isang lalaki, dapat nakita mo yung lalaking pangit. Di ba? Para masabi mong maganda itong isang babae, dapat na-ikumpara mo siya sa isang pangit. Para nasabi mong mabait yung isang tao, dapat nakita mo yung masamang ugali ng ibang tao. Di ba? Ganun din yun. Para masabi mo na effective, sensible, maayos yung mga sinasabi ni Bigman, dapat ma-compare mo siya dun sa binilan mo. Diba? Para masabi mong maganda ang serbisyo ni Bigman, dapat merong pangit ang serbisyo. Ganun yan, di ba? Ngayon, to, sagutin natin yung tanong mo. Makipag-ugnayan ka sa binilan mo. Kaya lang, pag nakipag-ugnayan ka, i-repair nila yan. Peperahan ka na. Diba? Dito kasi libre yan. Diba? O, sagutin kita. Ito sagutin kita kasi marami ring nanonood sa atin eh. Baka sabihin, hindi lang sinagot ni Bigman kasi hindi niya alam yung sagot. Imposible yan, brother. Okay na? Ito, sagutin natin. Siyempre, nakakaya naman. Pero, bossing, makipag-ugnayan ka doon sa binilan mo para malaman mo kung gaano katalino at kaayos dito sa Bigman kumpara dun sa iba. Ganito. The reason why walang lumalabas na bala doon sa unit mo, the CC Shadow, is because busted hop-up rubber or hop-up chamber. Okay? Walang puwersa para maitulak para lumabas yung bibis. O, pakita ko sa inyo. O. Ano ba yung tanong niya? Dali. Yung eksaktong tanong. Hindi ko napapalawigin. Sasagutin ko yung eksaktong tanong, ha? Sir Bigman, from Valenzuela. Sir, may tanong lang ako about sa CC Shadow. Ano po gagawin if nagmi-miss? Ibig niya sabihin nagmi-miss. Minsan pumuputok, minsan hindi. Okay, ito ang problema dyan, bossing. Busted hop-up rubber or busted hop-up chamber, no? So, baka hindi na kayang i-adjust, pero tignan mo muna kung kayang i-adjust. If not, wala tayong magagawa. No? This is an example of a hop-up rubber. Kung mapapansin ninyo, ito yung bala. Ayan, ito yung bala. Hindi siya freely na malalaglag. Kasi may hop-up chamber siya. Okay? Ayan, no? May hop-up rubber pala. Yung hop-up rubber, ito yung responsible para i-hold niya yung bibis para hindi siya susuka. Ayan, okay. Ngayon, ayan, mapapansin mo, ipinasok na natin yan. Ipinasok na natin, pero ayan, no, bakit hindi pa rin siya nalalaglag? Kasi ang hop-up rubber, may function, na second function niya dito, medyo tapered dyan, nakadiin tong parte na to para yung bibis, papasok sa hop-up rubber, nandyan lang siya. Okay? Yung sa'yo, ibig sabihin, hindi na siya pumapasok dito. Hindi na siya pumapasok. It's either tumigas na to, yung hop-up rubber mo, or busted na, or punit na. Yun ang dahilan. Okay? It's either punit na, kaya hindi na siya pumapasok rito, or tumigas na siya. Bakit? Kasi baka hindi ka nagsisilicone oil. Diba? Dapat pag pumasok dyan,
i-hold pa rin ng half rubber mo. Ayun, no, kung mapapansin mo, hindi ko lang alam kung kita sa camera. Teka, lapit natin, ha. Gusto ko ipakita sa inyo, eh. Ayan, no. Ayan yung bibis, oh. Pucha, hindi kita. Ayun. Basta ayun yung bibis. Anday, alisin ko muna. Alisin ko. Ayaw. Yan. Para gusto kong mapatunayan sa inyo na yung bibis nandito. Na yung bibis nandito, ha? Yan. O yun, tinulak ko. Ito yung bibis, oh, nalaglag, oh. Ayan, ha. Okay. Ito yung itsura ng half rubber. Ayan, ha. Ayan, half rubber. Kuha tayong puti para makita. Ayan. Yan yung itsura ng half rubber. Ayan, oh. Yan. O, yan ang itsura. Ngayon, mapapansin ninyo, dahil nga bukas yan. Ayun, ewan ko lang kung makikita nyo. Ayan, ha. Hindi makikita, eh. Hindi makita. Pero ayan, bukas yan, ha. Kasi nga, inner barrel to. Ngayon, to makikita nyo, yan. Ito, ipapatong ko rito sa ibabaw. Mapapansin nyo, oh, hinold niya. Diba? Naka-hold. Ngayon, itutulak ko, papasok yan. Dapat yan, pag itinulak ko, lalaglag, ha? Ganito, oh. Alisin ito. Mas maiksing version. Alisin natin tong half rubber. Ayan. Yan. Inalis natin, dapat siya malalaglag. Ayan, ha, oh. Ayan. Dali. Medyo ipasok lang. Iumang natin. Ayan, ha, oh. Ayan. Ayun, malalaglag. Yun. That is the reason why hindi siya nalaglag. May dumi. Visit ka, ha? Ang dumi nung inner barrel ko. Sandali. Hinipan, eh, no? Anyway, sige, ang kasi ang haba nito, eh, no? Ito. Pasok ko lang ulit to. Ayan. Dali. Matigas na rin kasi ito, eh. Itong bracelet na ito, eh. Medyo may katigasan na siya, eh. Kaya nahihirapan ako, eh. Hindi kasi bago to itong, kaya ni-replace to, kaya nga nandito, eh, no? Alisin na lang natin. Kuha tayo iba. Ayan, to. Ayan, ha? This is the half chamber. This is the inner barrel. Yung ipinakita ko kanina, this is the half rubber. Ayan, mapapansin ninyo, ayan, no? I-hold nyo yung bibis, hahawakan niya. Ayan, no? Nasa loob, di ba? So, ino-hold niya ngayon, ito, ganito itsura niyan, dali lang, ha? Yan. Hino-hold niya dyan. Ayan, nandyan yung bibis. Okay, nandyan. Ayan, nandyan. Ngayon, ito is, tignan nyo, ha. Paano ba ito? Papakita ko, ha. Ayun, di ba? Tumatalsik yung bibis. Diyan, wala na yung bibis. Kuha tayong bibis. Ayan, ha. Ayan. Pansinin nyo to, ha. Ayan, ha. Nandyan yung bibis, ha. Hihipan ko. Dali. Sirada rin kasi ito kahapap rubber na to. Ayan. Tumatalsik yung bibis kasi ganito. Yung sayo, ang tendency niyan, ayan, ito. Tingnan natin to. Pasok natin dito. Yan, hino-hold niya. Ngayon, pag kasamo, papasok na yan. So, ready to fire. Tignan nyo, hindi nalaglag kasi hino-hold dito. Ayun, makita nyo? Ewan ko lang, kung makikita nyo, pero gusto ko kasi makita nyo. Ayan, inner barrel, pinatong natin. Okay, hinold niya. Ngayon, dahil pagkasa natin, yung loading nozzle, itutulak yan. So, imbis na malaglag, hindi siya malalaglag kasi hino-hold siya nito. So, ang tendency, pag pumutok na, nagpara. Ayan. Pag pumutok na, ayun, kita nyo, umano yung bibis. Ngayon, ganun yan. Ibig sabihin, sira na to.
sira to, it's either nasira na, napunit na, or tumigas na. That is why minsan nagmi-misfeed, no? So, possible yon. Ngayon, hindi mo naman sa amin binili yan, boss eh. Pero, Valenzuela ka, dalhin mo sa akin, gagawin natin. Hindi natin gagawin libre, syempre, kasi hindi mo naman sa amin binili. Pero, ang sigurado, magagawa natin yan, mare-restore natin yan sa pinakamaayos na kondisyon na dapat para dyan sa unit mo, no? Okay, pero, suggest ko muna, makipag-ugnayan ka rin sa binilan mo, tignan natin kung ano yung extend ng tulong na kaya nilang ibigay sa'yo. Worst case scenario, huwag kang mag-alala, magagawa natin yan. Tandaan nyo, nasa Big Man ang isa sa pinakamagagaling na gunsmith sa ating henerasyon. Okay? Kaya, huwag kang mag-alala. Ayun. Salamat po sa info, Sir Big Man. Ang malamang dyan ang sira ito. Yung hapa rubber. Kasi yan yung responsible sa pag-hold ng BBC, no? Pero yun nga, tulad na sabi ko, kung may time ka, dalhin mo rito, gawin natin. Okay, no? Para walang problema, no? Para hindi ka problema sa unit mo. Okay? Okay, good evening po, sir. Ano po kaya mas maganda? Glock or 1911? Okay, so ikaw na bahalang sumagot, Prince Yuan Zamora, kung anong mas maganda. Ilalahat ko na lang sa iyo. Okay? Glock, nakalimit ang FPS. Glock, nakalimit ang FPS 300 to 320. Glock, plastic ang body. Okay, Glock, most of the Glock hindi naka-fix outer barrel. Ano pa ba? Glock, designed for short distance. Glock, ano pa ba pwede ko sabihin sa Glock? Magaang. Light, di ba? Glock, most of the Glock, alloy. Okay? Punta tayo sa 1911. Madali ang pyesa ng Glock. 1911, okay? Mahirap ang pyesa. Number 2, 1911, limitado lang ang bala. Ang bala ng 1911, 14 rounds lang. Okay? 14 rounds lang yan. Kumpara mo sa Glock, 27 rounds. Okay? Ngayon, ang 1911, mahirap ang pyesa. 1911, malakas. Malakas kasi 1911 yan eh. Malaki yung bore niyan, no? 1911, hindi mo na ma-upgrade kasi walang rail. Ang Glock, hindi mo na rin ma-upgrade kasi malambot lang. Okay? Yung 1911, hindi naka-optic. Okay? 1911 is, ano pa ba? Nasabi ko na mahirap ang pyesa, no? Pag nasira, hindi na ma-i-upgrade, yun ang lakas niya. Pero malakas ang 1911, compare mo sa Glock, no? Ano pa ba? 1911. Ang 1911 is caliber 45 replica, ang Glock is 9mm replica. Yun. Ang 1911, naka-fix iron sight, front and rear. While the Glock is conventional plastic sight, front and rear, no? Sa mga 1911, walang naka-optic sight. Sa mga Glock, meron. Yung mga top of the line. Okay? Yun, no? Pero meron tayong mga mas modern kay 1911, which, kung tawagin is the 2011, no? Iba yung 2011. Mukha siyang 1911 pero nagkaroon na ng mga pagbabago, ng mga twist, no? Nagkaroon na ng mga optic sight, naging high capa na, nagkaroon na ng tactical rail, etc. Kumbaga pang millennial na, nag-upgrade, no? Ang tinatanong mo kasi sa akin, Glock or the 1911? Iba yung 2011. Okay? Yun. O baka may tanong pa, tanong kayo. Naku po, sasagutin natin, no? Grabe naman, ang bilis ng oras. 36 minutes na tayo agad. Okay, dako tayo rito, no? Sorry. Sana yung question natin. Sinara ko. Okay. Big Man, ano po ang advantage and disadvantage ng long and short barrel na rifle? Okay. Long, mahaba, RIS. Meron ba tayo rito ng sample? Sana yung ano ito.
Pwede to. Okay. Ito yan, papakita ko sa inyo. Long barrel, RIS, no? Long barrel na M4, okay? Kuha rin tayo ng short. Para at least alam nyo yung sinasabi. Short. Ito na lang. Go next. Okay, no? Okay. Ayan, mapapapansin nyo, long and short. Diba? Short, CQB. Ito, long. Okay? CQB, ginagamit ito sa mga area or terrain or sa mga venue na maliliit. Like jungle, like school, hospital, abandoned na bahay, yung mga lugar na papasok ka sa pintuan. Ito ang gagamitin mo, CQB. Okay? Ngayon, ito, mga long barrel, normally ginagamit to into a forest, rice field, gubat-gubat, damo-damo, sa mga damuhan, sa open field, dun normally ginagamit ito. Vice versa, pwede bang gamitin? Pwede naman. Kaya lang, unang-una, hindi ka magiging effective. Bakit? Kung gagamit ka ng long barrel, tapos ang venue nyo is abandoned na ospital or abandoned school, anong tendency? Pumapasok ka sa pintuan, masisikip, kailangan mong gumapang sa mga butas na maliliit, hirap ka pag long barrel ang gamit mo. Kasi bakit? Kailangan ma-maneuver mo ng maayos, di ba? Papasok ka sa pintuan. O, halimbawa, papasok ka sa pintuan. Yung unit mo kailangan, gaganyan mo. Papasok ka sa mga masisikip, kailangan, nakaganyan ka. Di ba? Paano kung pagpasok mo, meron na biglang nakaabang sa'yo? So, yung motion mo pa lang, pagbaba mo pa lang nito, at pagtutok mo pa lang sa kanya, nabaril ka na. Di ba? Military simulation ang game. Kailangan, yung utak mo, at saka the way na gumalaw ka, is para kang pulis, para kang militar. Di ba? Aktibo ka, hindi pwede yung lalamya-lamya ka. Papasok ka sa pintuan, nakaganyan ka. Kasi masikip eh. Di ba? Gaganyan mo siya. Ngayon, pagpasok mo, meron palang nakaabang. Pwesto ka pa lang, tututok ka pa lang, pak, nabaril ka na. Yun ang downside nito. Di ba? Kaya ito ginagamit sa mga malalaking lugar. Para kahit tumatakbo ka, nakaganyan ka, Di ba? Tumatakbo ka, nakaganyan ka, hindi na kailangan iganon mo. Okay. Dito naman tayo. So, short. Okay din. Pwede rin gamitin. Kaya lang, hindi ka magiging effective. Bakit? Short nga siya eh. Diba? Paano kung ito naman, ma-effective ka rito kung CQB ang game. Ha? Nando ka sa masikip na lugar. Eh, okay na okay ito. Kasi ayan lang siya, oh. Oh. Diba? Papasok ka, ayan na siya. Oh. Ganyan agad. Oh. Pasok ang pinto. Pasok ang ganyan. Pasok ang nakaganyan. So, hindi yung nakaganyan ka talaga. O, diba? O ito, pasok ka, nakaganyan na. O, pasok. O, go. Maiksi lang kasi siya. Diba? Hindi sasabit. Hindi mahirap ay maneuver. Ngayon, ang tanong, effective to ron. Pero kung dadalhin mo to sa jungle, dadalhin mo to sa forest, dadalhin mo to sa game site na rice field, ang laki. Hindi uubra to. Kakapusin to. Bakit? Short lang siya eh. Kumbaga, yung buwelo ng bala, tandaan nyo, yung bala, pag lumilipad, ito, buwelo. The more na mahaba yung buwelo, the more na yung bala mo, precise. The more na maiksi yung magiging buwelo niya, the more na aggressive siya. Mawawalan agad ng direction in a matter of ilang meters. Kumpara mo rito, dahil nga mas mahaba, yung bala mo, naka-gain siya ng matinding inertia, no? Nakabuelo siya, nakakuha siya ng matinding force para mag-penetrate para sa mas malayong distance. Yun ang pinagkaiba ng mga long versus the short, di ba? Yung 1 inch or 2 inch difference, napakalaking bagay nun. Yung 1 inch or 2 inch difference, baka mga 4 to 5 meters na ang idadagdag nun. Eh katulad nito, 6 inches ang difference niya. So, ilang meters ang idadagdag nun, di ba? Another 10, another 15, malaking bagay yon, di ba? Kaya sinasabi ko, during my every vlog ko,
yung 1 inch na nadagdag doon sa haba ng buwelo, napakalaki, napakaganda ng ibibigay nun in terms of accuracy and FPS. Pero yung mas maliit na tulad nito na buwelo, mas aggressive talaga. Expected na yon. Okay? Kahit naman sa totoo ganun eh. Mas mahaba. Oh. Ito isang paliwanag diyan. Itong solid evidence diyan, ha. Itong solid evidence diyan. Makinig kayo. Okay, ha? Bakit gumawa ng sniper na mahaba? Bakit ang sniper is mahaba? Kasi ang sniper pang malayuan. 'Di ba? Ang sniper ang layo ng nararating ngayon. Sa tingin mo ba, yung bala niya makakarating dun sa kabilang kanto kung yung sniper mo is maikse? Diba? Kung ganun ang paliwanag, bakit gumawa pa ng pagkahaba-habang DMR? Ito. Pakita ko sa inyo. This is a DMR setup of sniper rifle. Ang haba, di ba? Ewan ko lang ha, kung kita nyo yung ulunan ha. Kita pa ba? Ayan. Bakit gumawa pa tayo ng mahaba? Bakit hindi na lang tayo gumawa? May nakita ba kayong sniper pistol? Wala, di ba? Kasi, maiksi ang pistol. Kahit anong gawin mo, yung bala mo, hindi mo pwedeng kaya paabutin sa kabilang kanto. Okay? Kaya gumawa ng sniper rifle. Kung pwedeng maiksi ang sniper, bakit hindi tayo gumawa ng ganito kaiksi lang na sniper? Di ba? Kasi hindi nga pwede. Ang sniper kasi, pang long range. So, the more na pang long range, the more na humahaba, the more na effective. Di ba? Ito, maiksi pa to. Meron tayong mga mahaba talagang DMR. Ayan, itapat natin. Kung mapapansin nyo to, ewan ko lang, hindi nyo kita. Kung mapapansin nyo to, wala pa tong suppressor, ganito na siya kahaba. Diba? Kung effective ang maiksi doon sa mga long range, bakit gumawa pa ng mahaba? Di sana puro lahat maiksi na lang. Mas madali pang bitbitin. Diba? Bakit gumawa tayo ng ganito kahaba? Kasi pang malayuan to. This is a DMR sniper rifle. Yan. Tabi ko lang. Okay. Parang lumayo tayo ng ng tanong. Ano ba yung tanong? Okay. Yun, advantage and disadvantage ng short. Kung ito, dadalhin mo sa isang jungle o kaya sa open field, kakapusin to. Mapapansin mo, yung bala mo, lumilipad, bababa. Hindi man naabot dun sa tinatarget mo kasi CQB lang siya. Mas maliit, mas aggressive ang bala, mas nagwawala sa hangin, mas mahaba, mas pino, mas tame, mas kalmado. Mas mahaba yung mararating niya. Okay? Sana na paliwanag ko ng gusto, no? Yung sa bagay na yan. Kasi, ayan, actually, marami nagtatanong talaga niyan, no? So, sana napaliwanag ko. Kung medyo magulo yung paliwanag, base na rin kasi sa level ng kaalaman niyo sa airsoft, no? Kung medyo naguguluhan kayo, pwede kayo mag-follow up question, pwede kayo magtanong. Willing ko naman sagutin po yan, okay? So, ngayon, dako tayo dito, baka may nagtatanong. Good evening, boss B. In the second brand only, Lancer Tactical and ENC, alin pong matibay in terms of all stock? Kung pagbabanggain, no? Actually, mga ka-airsoft, ganito, ang ENC, merong entry level, merong mga high-end edition, no? Ang ENC, merong entry level, merong mga high-end category. Ang Lancer Tactical, meron siyang matatawag natin na entry level at saka high-end category. Kung entry level yung nakuha mo, yun yung mga chill gaming lang, no? Yun yung mga sakto lang. Ngayon, kung high-end level naman ng ENC nakuha mo, and high-end level ng Lancer Tactical, okay na yan. Diba? Okay na yan. Parang
kung ikukumpara natin yan, ganito yan, no? China, ano ba to? Anong category ito? Low China. Mid China, ayan, ito. Low, ito, ganito. Gusto kong Okay, ito. Low China, Mid China, High-end China. Okay? Yung high-end China, kapantay na siya halos ng, usog tayo rito ha. Ito yung low China, ito. Low China, ito na lang pala. Hindi. Wag to. Low China, okay? Ang susunod dyan, Mid China. Mas matangkad. Wala. Okay, maganda. Low China, Mid China, High-end China. Yan, ha? Ngayon, buha tayo ng gusto kong maipakita sa inyo in a very... Adjust natin, ha? Yan. Ayan. Okay. Tapos, ayan. Okay. Very good. Ayan, ha. Ayan. Nakita nyo naman, ha. Effort, ha. Okay. Low China, Mid China, High-end China. Okay? Low China, Mid China, High-end China. Low Taiwan, Mid Taiwan, High-end Taiwan. Okay? Kung mapapansin ninyo, yung high-end China at saka yung low Taiwan, magkapantay na. Diba? In short, pag kumuha ka ng high-end China, para ka na rin naka-Taiwan. Low-end Taiwan nga lang. Diba? Low-end Taiwan. Parehas na yan. Diba? Kaya ako lagi ko sinasabi, pagdating sa pistol, talagang basura. For me, this is my pananaw ko to. Sa pistol, talagang basura for me ang ENC. Wala po kayo magagalit. Tinatanong nyo lang po ako, no? For me, basura talaga yan, yung pistol na ENC. Talagang design para masira agad, no? Ngayon, pagdating sa rifle, nag-iiba. Pag nakakuha ka ng mga, ano ba yung mga magagandang version ng mga ENC? Number 1, the Stoner. Number 2, the Novice. Number 3, the HK. Yan, okay yung mga version na yan. No? Pero yung mga Colt, medyo sablay yan. No? Yan yung mga entry level nila. Yung mga, basta mahirap ng pangalanan. Baka maraming masaktan no? Pero kaya nga hindi ako nag-name drop ng unit no? Ayan. Pag nang nakuha mo is High Taiwan, mga naka-version 3 gearbox yan. Normally yan, no? Version 3 gearbox. Hindi premium gearbox, iba yon ha? Iba yung premium gearbox, version 3. Normally, yung mga low Taiwan na ENC unit is mga naka version 1 gearbox. Then nilabas yung version 2. Yun, sa mga medium, no? Then, sa high-end, naka mga version 3 gearbox. O yan, ha? O. Again, ha? Huwag kayong maliligaw. Yung high-end China na ENC, kapantay na rin ng low Taiwan. Diba? Kaya, for me, ha? Baka malito kayo, I'd rather choose the high-end China than the low Taiwan. Ayan, di ba? Yan. Sana naliwanagan kayo, ha? Ngayon, regarding on what version of the ENC and Lancer Tactical, panibagong diskusyon yan. Panibagong usapan yan. Kasi, syempre, hindi naman sinabi nung ka-airsoft na nagtanong kung anong version, kung anong model, di ba? O, yun. Ngayon, ito, ha? Additional to. Si low Taiwan, si high-end Taiwan, don't expect na kaya niyang tapatan or kaya niyang tayuan, tindigan yung mga mid-Taiwan and high-end Taiwan. Okay? Walang iniwan.
Si ENC, kahit high-end version of ENC, hindi niya kayang tayuan or tindigan si King Arms. Hindi niya kayang tayuan or tindigan si Lonex. Hindi niya kayang tayuan or tindigan si GNG. Hindi niya kayang tayuan or tindigan si VFC. Hindi niya kayang tayuan or tindigan si Crytek. Okay? Ibig sabihin, kung tinatanong nyo ko kung okay na ba siya, okay na. Pwedeng pwede. Di ba? Pero, kung talagang, pero, learn how to manage your expectations. Okay? In-upgrade natin si Lonex ng 550 to 600. Huwag kang maiinggit. Huwag mo sasabihin na, Big Man, pa-upgrade din ng 500 to 600 itong low Taiwan, high China, ENC, low Taiwan. Ha? Di ba? Hindi niya kayang tindigan ito. Si Lonex, si King Arms, kaya natin i-600, i-650. Meron pa nga akong VFC na 700, di ba? Di ba? Nakita niyo yon? Yung, ewan ko lang kung nakita niyo ha, meron akong VFC na 700. Yung sniper kanina, 700 FPS yun. O, di ba? Gusto niyo bang magkahamunan? Total, nasa kwentuhan session, tanungan portion tayo. Baka kasi sabihin nyo, nagsisinungaling ako eh. Baka sabihin nyo, ano to si Big Man? Bororoy, hindi po uso sa akin yan. Gusto ko lang kayong pagbigyan, no? Para lang makita natin yung kung sino ba talaga yung tama, kung sino yung hindi nagsisinungaling, kung sino yung nagsasabi ng totoo, di ba? Lonex, 20-year-old unit, matanda ng unit. Lonex. O tayo magazine. Lagyan natin ng 0.20 grams na bala, ha? Sundutan natin sa ibabaw, 0.20 grams. Again, ha? Pag magkokrono kayo, never use 0.20, never use 0.25, never use 0.30, 0.20 lang ang gagamitin nyo during the chrono. Okay? Ayan. Para magkaalaman. Baka sabihin bororoy lang kasi Big Man. Di naman totoong 600 FPS yung Lonex niya. 20-year-old Lonex. Tignan natin. Baka kasi nagsisinungaling lang to si Big Man eh. Baka naman 500 FPS lang. Di ba? Sige. Okay? O, tignan natin ha. Basta, relax lang kayo dyan. Okay? Papakita ko naman sa inyo, hindi ko naman kayo dadayain. Pasok! Ready to fire! Okay. Firing! $623. Kita ba? Gusto ko ipakita. 623 FPS sa kabilang camera. Ayaw. Dali. 623 FPS. Okay? Ayan na. Okay ha. 623 FPS. Grabe, napapagod ako ha. Okay, isa pa. Firing! 632 FPS. 632 FPS. Ayan, dalawang camera kasi yan eh. Okay? Firing! $629.3 FPS. Okay? Last! Napapagod ako. Putsa, lumalakas eh. 634
37 FPS. Kabilang camera. Oh. Okay? Oh, ayan. Oh. Kayo na ang humusga, di ba? 20-year-old na barel, Lonex. Sa tingin ninyo, kayang tindigan? US yan, Lonex yan, original. Hindi kayang tindigan, hindi kayang tayuan nung ENC yung Lonex. Di ba? Ito, 20-year-old na to. Kung tutuusin, lolo na to. Malutong na, pero kaya pa niya. Yung ENC, kahit bago, mahihirapan na erase ng ganon. Risky, sabi nga, risky. May rapid fire pa to, oh. 623, pero oh. Meron pa. Kasi nga, kakayanin ng gearbox. Di ba? Kakayanin ng gearbox eh. Yung ENC, kahit anong gawin natin doon, hindi na kayang tindigan to. Ha? Baka 580 pa lang, 550 FPS pa lang, hindi mo na siya pwedeng i-rapid fire. Single fire na yan. At mahihirapan siya sa 600 FPS. Pwede, ang tanong, gaano ang itatagal niya? Pwede. Gusto mo pa i-700 FPS natin yan eh. Kaya lang, ilang putok bago mawarak yung gearbox niya. Diba? Ito 20-year-old. 637, nagsi-650 pa nga to eh. 20-year-old to. Okay, rest natin. Single. Okay. Yan ha. Yan. Ayan. Pinakita ko lang sa inyo, pinatunayan ko lang sa inyo na hindi tayo bororoy, no? Ipinakita ko lang sa inyo, pinatunayan ko sa inyo na kung ano yung sinasabi natin is totoo. Pag sinabi kong Lonex, kakayanin niya yung 600 FPS, ipinakita naman niya sa inyo, kasi yung takip, kinaya niya. Okay? Ayun. Ayun. Pasensya na po, umaba yung sagot ko doon sa tanong, no? Nagtanong po kayo, kailangan ko pong sagutin. Okay? Sir Bigman, salamat po. Super malupit mong effort sa pag-educate sa amin and sharing your knowledge. Salamat po, Sir Gerardo Di Malenta. Salamat po at na-appreciate nyo. No? Masarap po sa akin yan pag na-appreciate nyo. Masarap po sa akin pag natututo kayo. Masakit sa akin kung halimbawa itinuro ko na hindi nyo pa sinunod, masakit sa akin yon. Pag sinabi ko na huwag kang pupunta dyan sa brand na yan, nag-go ka pa rin dyan, masakit sa akin yun. Ibig sabihin, yung natutunan mo, hindi mo in-apply sa sarili mo. Masakit sa akin yun, no? Pag ganon, bahala ka na sa buhay mo. Ayun, di ba? Ako yun ang katwiran ko. Basta hanggat sa abot na makakayanan ko, tuturuan ko kayo. Pero kung hindi kayo susunod, I will laugh at you later. Di ba? Kung susunod kayo, you will thank me later. Sigurado yan. Okay? Okay, so, good po ba ang double world brand na John Wick 4? Adrian Hernandez, tatapatin kita, hindi. Hindi siya good, no? For me, hindi good yan, no? Kasi unang-una, lowest of the lowest, China yan eh, double bell. Gusto man natin i-upgrade, hindi advisable i-upgrade, sayang ang pera, no? Alam ko, nagtanong ka na rin dati, sir eh. Anthony Pitarugo, okay, no? Siya pala yung nagtanong, Lancer, okay, no? Okay, salamat po marami, Prince, sabi niya, no? Prince Yuan Zamora, no? Okay, so, dire-diretso tayo, 105 na, okay. Grabe. Ito pa, oh. Okay, Big Man, sabi mo upgraded ang mga unit mo at hindi China. Di ibig bang sabihin nun, hindi na masisira yan? Naku po, maling mindsetting yan, no? Hindi porket sinabing high-end or upgraded, hindi na masisira. Walang infinity pistol. No? Wala ring infinity rifle. Lahat ng bagay, pag hindi tama yung paggamit mo, masisira. No? Kahit anong high-end pa niyan. iPhone. High-end na cellphone yan. Ibagsak mo.
sira yan. Vivo, low-end na cellphone yan. Ihagis mo, sira yan. Pareha silang nasira. High-end, low-end, hindi tama yung paggamit mo, sira. Okay? Samsung na TV, na LED. Samsung na TV, LED. Suntukin mo. Sira yan. Diba? Devant, TCL. Ano pa ba mga low model na China? Skyward. Suntukin mo, LED. Sira yan. High-end na Samsung, LG, Sony. Low-end na Devant, Skyward, TCL. Sinuntok mo parehas na sira. Hindi ibig sabihin, high-end si Sony, hindi siya masisira. Hindi mo kasi ginamit ng tama. Kaya nasira. Ganun. Ganun din sa airsoft. Kahit anong high-end, basta hindi mo gagamitin ng tama, masisira. Okay? Yun. Yun ang sagot ko doon sa tanong, no? Okay. Big man, yung Glock ko is 300 FPS, Glock 17 Gen 5. Totoo yan. Gusto ko siyang gawing 400 FPS. Advisable po ba? Oh, hindi. Diretso sagot lang po. Hindi. Bakit? Sabi mo kasi yung Glock mo is 300 to 320 FPS. So, I will assume na yung Glock mo is it's either China or WE Taiwan. Okay? Ang tanong, advisable bang gawin 400 or erase man lang kahit sa 350, 360? Hindi po pwede. Bakit? Ang loob niyan is full metal alloy, recycled alloy. Okay? Hindi po yan yung mga high-end version ng Glock like Umarex, VFC, SRC, basta. No? Hindi po yan yung mga high-end version na gumagamit ng CNC steel yung internals. Magkaiba yon, no? Especially ang Glock, ang hammer set assembly niyan is nasa loob. 'Di ba? Nasa loob, masyado silang compact doon. Ang daming pwedeng masira na components doon sa isang buong assembly. Nasa loob eh. Okay? Kaya, hindi pwede. No? Just to clarify and just to answer your question, kung pwede ba, hindi po pwede. Kasi malambot lang ang internals ng Glock. Hindi sila naka-design for the 350, 360, 370, 380, 390 torture and 400 torture. Okay? Pero nag-upgrade ako ng Glock. Especially the VFC, the Umarex, the SRC na high-end version ng Glock. Kung talagang Glock lover ka, kaya ko hanggang 420. High-end version yon. Ang laman loob nun is CNC. No? Pero kung hindi high-end version, hindi ko i-upgrade kasi bakit? Sisirain lang natin yung laman loob. Sisirain lang natin yun. Okay? Ayun. O baka may tanong pa. Kung may tanong pa nako po, sagutin natin lahat yan, no? Maraming salamat, Boss B. Nagkaroon ulit idea about sa brand, no? Tarugo. Anthony Pate Tarugo. Okay, no? Ano po magandang brand pistol, Sir Bigman? Magandang brand ng pistol. Yung brand ng pistol, nakasaalang-alang yan sa kapal ng bulsa mo. Sa kakayanan mong bumili at saka kakayanan mong hawakan. Okay? Marami magandang brand. Ang tanong, abot ba ng bulsa mo? Diba? Nandiyan ang King Arms, nandiyan ang ICS, nandiyan ang GNG, nandiyan ang Tokyo Marui, nandiyan ang SRC, nandiyan ang VFC, nandiyan ang Umarex, nandiyan ang Cybergun, nandiyan ang Nobrich, nandiyan... Ay, pucha, ang dami. Di ba? Ang dami. Ang tanong, yung kakayanan ng bulsa mo, kaya mo ba? Di ba? Marami, kung iisa-isay natin Kaya lang, yun nga, syempre, the more quality, the more may presyo, di ba? Ayun. Halimbawa, nag-WE ka, okay, good na yan, goods yan. I don't expect na kaya niyang tindigan si SRC. Di ba? Halimbawa, nag-ano ka, nag-WE Glock ka. Okay naman yan. Kaya lang, kahit anong gawin mo, hindi niya kayang tayuan o tindigan si BFC. Diba?
Si ICS, never niyang kayang tapatan yan. Sino-breach. Halimbawa, nag-Glock ka, WE. Tapos naka-Humarex na Glock tong isa. Itong isa, ginagamit niya na bala, .30, .35, .40. Naka-WE ka lang, huwag kang gagamit ng .30, .35, .40 na bala. Hanggang .20, .25 ka lang. WE ka lang eh. Diba? Yun yung sinasabi ko. Ibig ko sabihin, huwag mong aasahan na kumuha ka ng low budget, kumuha ka ng WE, okay naman yan. Wala akong against sa WE. Pwede na yan. Kaya lang, baka lang soon, makita mo, ginagamit ng isa, CO2, o kaya ginagamit niya 14 kg, baka maiinggit ka. Pucha, gamit ng 14 kg, parehas lang kaming Glock ha. Hindi kayo parehas ng Glock. Parehas kayo ng itsura ng Glock, pero magkaiba kayo ng specs, magkaiba kayo ng model. Yun, di ba? Ganun yun. Alam mo naman ang Pinoy eh. Diba? Nakita niya, Glock 17. Uy, naka-Glock 17 yan. Uy, gumagamit siya ng CO2 ah. Gumagamit siya ng 14 kg. Pwede rin to. Di gagamitan mo 14 kg ngayon. Pag baril mo, pak, pak, pak. Sabog. Sira. Diba? In-assume mo na yung gamit niyang Glock is ganun din sa'yo. Yun yan. Diba? Nakita mo, gamit niyang bala, .30, .35, .40. China lang yung sa'yo, ENC or double bell. Pucha, kaya nito. Gamitan ko rin. Diba? Mga ka-airsoft, no? Ano yan, no? Sagot lang ng isang taong diretso magsalita yan, no? Huwag po kayo ma-offend. Totoo lang naman po yung sinabi ko, no? Wala naman akong intention na basagin yung trip nyo kung ENC ba yan or what or ano man brand yan. Pero tinatanong nyo po ako, kaya po ako sumasagot ng diretso. Ang WE 5.1R kapag goods na po ba for entry level? Goods na, pwede naman na. Pwede naman na. Kaya lang, ang sinasabi ko nga, hindi niya kayang tindigan yung mga mas matataas sa kanya, di ba? Yung WE na 5.1R mo, kung sa amin mo binili, naka-fix barrel yan. Naka-fine tuning yan, naka-trigger job yan. Kung sa amin mo binili. Okay? Pero hindi mo sa amin binili, hindi naka-fix outer barrel yan, hindi naka-fine tuning, hindi naka-trigger job, hindi naka-hammer protection pad yan. Tatanong mo kung okay? Soon mawawarak yan. Pero kung sa amin mo binili yan, 100% tatagal yan. No? Pero kung di mo sa amin binili, syempre kaya nga natin ina-upgrade para maging durable, di ba? Hindi naman i-upgrade. Hindi. Let me twist the answer, no? Kaya natin ina-upgrade para mas maging matibay, mas maging effective, mas maging durable. Diba? Kung hindi rin lang naman siya titibay, hindi siya magiging effective, hindi magiging durable, wala tayong magiging benefits dun sa upgrade, ba't pa natin i-upgrade? Hayaan na lang natin siyang ganun. Diba? Kaya natin na-upgrade para mas mag-enjoy yung customer. Diba? Yan kita nyo, naipaliwanag ko ng tama. Inano ko kasi baka maano kayo, na baka malito kayo. Kaya medyo inano ko pa, twinis ko. Okay? Army Armament na John Wick 4, good brand po ba yan? Good brand kung ma-upgrade mo, bad kung hindi mo ma-upgrade. Ayan, maliwanag na sagot yan ha. Good brand kung mapapatibay mo yung outer barrel, bad brand kung hindi mo ma-upgrade. Yan, malinaw na sagot yan. Diba? Good brand kung mapa-fine tuning mo, nati-trigger job mo, bad side, malambot ang pyesa. Kung sakasakaling hindi mo na i-trigger job, hindi mo na i-synchronize ng maayos, hindi all stock, ginamit mo ng ginamit, hindi na i-fine tuning, hindi na i-trigger job, mapupudpod, mauubos yung bakal, sira. Gusto nyo, buhay na saksi. Pakitaan ko kayo ng Army Armament na hindi na i-trigger job. Sige. Alam mo naman ako, lagi ako may ebidensya. Alam mo naman ako, hindi ako magsasalita ng mali.
Papakitaan ko kayo ha. Antay lang. Oh. Pakitaan ko kayo. Antayin nyo lang. Papakitaan ko kayo ng army armament na hindi na i-trigger job at hindi na i-fine-tuning. Anong nangyari? Okay, makikita nyo yan. Oh. Okay. This is an example of unit na binili sa iba, hindi na i-fine-tuning, hindi na i-trigger job, dinala sa amin nung nasira na. Okay? This is an example of a army armament na na-i-fine-tuning, na i-trigger job. Okay? At na-upgrade. Magnet. Na-upgrade. Hindi na-upgrade. Nasira ang hammer. Kasi, during the trigger job, ano ba yung inaayos natin dyan? The trigger, the hammer assembly, the beaver synchronization. Yun ang inaayos dyan, tinotono. Ito, grabe oh. Okay na? Yun ang inaayos dyan. Okay? Dahil ito, hindi na i-trigger job, tignan nyo ang nangyari. Tignan nyo yung hammer niya. Hindi na original. Kasi hindi na i-trigger job to eh. Binili, tapos ginamit, hindi synchronize, so pwersado yung isang parts, pwersado yung hammer, bumigay, nabali, so pinalitan na lang namin. Kasi wala na eh. Wala ka na mabibiling hammer ng army armament eh. Ayan o, Ito ba dumidikit? Hindi na i-trigger job. Ngayon, meron pa tong isang bisyo. Ano? Dahil nga hindi na i-trigger job, may problema na yung bulb knocker. Sorry. Dahil hindi na i-trigger job, may problema na yung bulb knocker. Makikita nyo ito. Ito yung upgraded. Normal. Ito. Ayaw. Okay ha, ayaw ha. Pero tignan nyo. Tignan nyo? Nakita nyo pagkakaiba. Di ba? Hindi na i-trigger job, hindi na fine-tuning. Uy, putya, may singaw pa oh. Okay. Hindi na i-trigger job, hindi na i-fine-tuning, naubos yung bulb knocker. Ano yung pagkakaiba ha? Naka-rest. Pasok. Naka-fine-tuning, naka-trigger job, kasa, puputok. Okay. Naka-rest. Pasok. Kasa. Hindi pumuputok. Di ba? Upod na yung bulb knocker. Paano gagawin mo? Kasa muna natin, bago natin ipasok to, saka lang siya puputok. Ang pangit, di ba? Yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Dito sa Big Man, ako magsasalita, may ebidensya. Dito sa Big Man, magsasalita ako ng totoo. Ulitin natin. May hangin. Naka-rest. Pasok natin. Kasa natin. Na fine-tuning, na trigger job. Firing. Okay. Goods. Armament. Hindi na i-fine-tuning, hindi na i-trigger job, nilaspag na nilaspag, dinala sa amin, nung nasira na. Pinalitan namin ng hammer, ang hammer, pinalitan namin ng panghaykapan na lang, wala na eh. Okay? Bukod doon, meron pang topak, yung laman loob. Pudpod yung bulb knocker. Naka-rest, pasok, kasa, i-fire natin. Ayaw. Pero, balik rin natin. Ikasa muna natin, bago natin pasok. Payag ka yung baril mo, ganon? Hindi pwede sa akin yun. Ayaw ko yun. No?
Pasensya na kayo kung nandating ko sa inyo mayabang. Eh, totoo naman. Kaya naman natin suportahan yung kayabangan natin, no? Kaya naman natin suportahan kasi nakita nyo naman yan. Nakita nyo, ha? Ito, sino ba mga online? Alan Villaris, online ka ba? Nakita mo ba yung kaibahan ng dalawang unit na in-aspire ko? Adrian Hernandez, ikaw ang nagtanong nito. Nakita mo ba yung kaibahan ng unit na i-fine tuning and trigger job versus sa unit na hindi na i-fine tuning and hindi na i-trigger job? Ang tanong ko, nakita nyo ba yung kaibahan nung isinample ko? Tatabi ko na kasi to. O, sagot naman kung oo. Di ba? Sagot naman kung nakita nyo. Kasi, para naman may konsuelo naman ako, di ba? O, walang sumasagot. O, yan, di ba? Ayan, o. Baril, ha? O, ayan, o. Rest natin. O, pasok natin. Kasa natin. Fire natin. Magpa-fire kaya? Ayaw. O, balik rin natin. Kasa muna natin bago natin pasok. O, magpa-fire kaya? O, magpa-fire. Diba? Payag ka yung baril mo, ganun. Sa akin, hindi pwede yun eh. Sa totoo lang. Eh, kaya lang, wala na akong magagawa. Kasi, hindi naman sa amin yan eh. Pinagawa lang sa amin yan eh. So, anong gagawin ko? Diba? Pinagawa lang eh. Hindi na i-fine tuning, hindi na i-trigger job simula nung una. Boss, goods bang T-Rex, hi ka pa, salamat po. Sabi niya, no? Yes sir, Big Man, sabi ni Dimalanta. Ay sorry, madami akong tanong, pero paano yung fine tuning? Yung fine tuning, ginagawa yan ng mga marurunong sa airsoft, no? Ginagawa yan, merong step by step na ginagawa dyan, which I can't share it to you. Kasi baka gayahin nyo, masira pa yung unit nyo. Especially yan, double bell, wag mong gagamitan yan. Oh yes, sabi ni Alan, di ba? Sabi ni Alan, oh, di ba? Goods pa yung T-Rex, hi ka pa, sabi ni Jason Emrico. Masasabi natin goods naman, kasi nga Taiwan naman yan, di ba? It's just that hindi niyan kayang tumindig or tumayo dun sa mga other brands, no? Lagi ko naman sinasabi, yan, katulad yan, may nagtanong 5.1 na WE. Yan, WE rin yan eh. Pwede yan, goods yan, kaya lang hindi niyang kayang tumayo. Ngayon, kung yung unit mo is naka-fixed barrel, goods na goods yan. Kung sa amin mo nabili yan, goods na goods yan. O, sige, Albert, Jason, Rico, kunin mo yung unit mo. O, ganito ba yung unit mo? Black or silver? Let us know, no? Black or silver? Sige, sagot ka. Para isample ko sa'yo, no? Black or silver? Reply kagad, Sir Rico. Black or silver ba yung unit mo? Iba talaga pag hindi upgrade ang unit, especially the trigger, sabi ni ano. Tagal naman mag-reply nito, magtatanong tapos. Tagal. Thank you sir, very informative yung live nyo. Thank you sir, Adrian Hernandez. Kung sa tingin mo informative, nakakatulong, sana hit mo yung share button, no? Kung sa tingin mo, hit mo yung share button sir, para yung mga taong nasa paligid sa'yo na gusto rin mag-airsoft, matuto rin sila, no? Yan, no? Para ano, bossing, kasi kung sa tingin mo maganda yung natututunan mo, share natin sa iba, no? Wala pa po sir, Big Man, nagbabalak pa lang po. Okay, nagbabalak ka pa lang pala. Okay, no? Okay, nagbabalak ka pa lang pala. Dali, kuha ko na example, ha. Dali, kumukuha lang ako example para maipakita ko sa'yo. Tignan natin to, ha. Okay, sige. Halimbawa, T-Rex, high kappa, upgraded versus the non-upgraded. Okay. Pag hindi upgraded, kasa natin, alisin natin to, ha. Kasa natin, ilock manually. Pag yung unit mo ordinary lang, ganito itsura.
Pag hindi ka sa amin bumili, ganito mabibili mo. Oh. Yan. Pag hindi ka sa amin bumili. Pag sa amin ka bumili, ganito mabibili mo. Wala. Walang kalog. Walang kalog. Pag sa iba ka bumili, ganito mabibili mo. Oh. Pag sa amin, ganito mabibili mo. Pag sa iba, ganito. Okay. Yan. Yan ha. At least naipakita ko sa'yo na nalaman mo yung difference ng unit namin versus sa unit ng iba. Okay? Yung unit kasi namin, hindi mo matatawaran kasi upgraded. No? So, hindi talaga kayang, hindi kayang tumbasan, hindi kayang tapatan, no, yung unit namin. Hindi sa pagyayabang yan, ha. Yan talaga yung realidad, no. Pag yung unit sa amin mo binili, ganito. Ay, quality talaga. Hindi kumakalog, hindi lumalagitik, oh. Oh. Diba? Pero pag sa iba, ayan, oh, sarap ng tunog. Pero pag sa iba, syempre, hindi ganyan kasi big man lang ang gumagawa niya. Diba? Bukod tangi. Ayan. Diba? Pag sa iba ka bumili, ganito yung unit mo after ilang buwan. Pasok ka sa ayaw na. Kailangan ganitong gagawin mo. Kasama mo muna bago mo ipasok to, saka siya magpa-fire. Ang pangit! Sus! No? Ayun. Ano yan? Ayan, ano lang yan, ha? Totoo lang yan, mga ka-airsoft, no? Hindi tayo pwede magsinungaling, eh. Talagang kailangan sabihin natin yung totoo, eh, ha? Huwag kayong ma-offend. Kung meron man ano dyan, nakabili sa iba, huwag kayong ma-offend. Kailangan po, sagutin ko yung totoo kasi may mga nagtatanong, di ba? Ayun. Maraming salamat, Sir Bigman. Alam ko na kung saan ako bibili. Good evening, Sir Boss Bigman. Sabi ni Ismael Lucero. Wala pa po kanya. Thank you, Sir Bigman. Ayun, no? Ayun, nakikita nyo naman, hindi naman tayo nagsasalita na imbe-imbento lang, eh, di ba? Hindi naman tayo nagsasalita na bintang-bintang lang. Yun sinasabi natin, mga ka-airsoft, totoo. Di ba? Diba? Okay? Mga ka-airsoft, yun lang muna for now. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Siyempre po, atid sa inyo ng inyong lingkod, Bigman. Thank you po. Magandang gabi sa inyo lahat.